Naalimpungatan si Grace sa malakas na pagpreno ng bus. Napalinga siya at napagtantong nasa biyahe pa rin pala siya. Ayon sa driver ng bus, may biglang tumawid na babaeng nakaitim. Iniwasan niya kaya muntik na tuloy silang bumangga sa malaking punong nakatindig sa gilid ng isang malalim na bangin. Kinilabutan si Grace sa isiping paano kung nahulog ang bus nila roon. Tiyak na wala nang mabubuhay sa kanila. Matapos ang aberyang iyon ay nasiraan naman ang bus sa ilang na lugar. Anang konduktor, malapit na naman sila sa terminal kaya pwede na nilang lakarin. Pwede rin naman sila maghintay na magawa ang bus kung ayaw nilang maglakad. Tinanong ni Grace sa katabi niyang matandang babae kung malapit na rin ba ron ang Bumala Village. Anang matanda, sa unang kanto na matadaanan niya ay tatawid lang siya patungong kabilang kalsada. Ang lugar na tinutumbok nun, doon daw niya matatagpuan ang Bumala Village. Tahimik na naglakad si Grace, may konting takot siyang nararamdaman dahil unang beses pa lang niyang nakarating sa lugar na yon. Nakita naman niya ang direksyong sinabi ng matandang babae. Nang nasa harapan na siya ng arko ng Bumala Village, hindi niya alam kung bakit kinabangan siya ng kilabot. Para bang may nagsasabing huwag siyang tumuloy. Kasabay ng tila bulong na umihip sa tainga niya na kumukumbinsing kailangan niyang dumiretso. Nagsimula siyang humakbang papasok sa loob ng tila abandonado ng village nang biglang may poses ng lalaki ang sumigaw. Nang lingunin niya, nakita niya ang isang patpating lalaki sa likuran niya. Nagpakilala itong si John. Anang binata, isa siyang tricycle driver. Binalaan niya ang dalaga na huwag pumasok sa Bumala Village. Nilapitan ni Grace ang lalaki at sinabing narinig na niya ang kwento tungkol sa village na ang mga taong napapadpad sa loob niyon ay hindi na nakakalabas pa. Ang hindi lang niya alam ay ang dahilan. Nagtaka si John kung bakit pa siya pupunta ron. Alam naman na pala niya ang hiwaga ng Bumala Village. Inilipat ni Grace ang tingin sa arko ng village at sinabing, ayon sa kaibigan, doon daw pumasok ang kapatid niyang si Maki. Kasama ang dalawa pa at hindi pa sila nakakabalik 3 araw na. Handa siyang suungin anuman ang panganib sa loob, mailigtas lang ang kanyang kapatid. Kung ganun daw, ay kakailanganin niya ang tulong ni Kaigme. Tinanong ng dalaga kung sino si Kaigme. Anang lalaki, isang kilalang albularyo sa lugar nila. Inilabas ni Grace ang backknife at sinabing huwag siya nitong lolokohin dahil handa siyang pumatay. Takot namang napaatras si John at sinabing hindi siya manloloko. Ani dyan, si Kaigme ang tanging tao na nakapasok at nakalabas ng Bumala Village mula nang isumpa ito ng isang mangkukulam. Tinanong ni Grace kung sino ang mangkukulam at bakit isinumpa ang village. Ani dyan, si Kaigme ang makakasagot ng lahat ng tanong niya. Hindi na umimik ang dalaga hanggang sa makarating sila sa isang kubo. Hawak pa rin ng backknife ay hindi pumasok si Grace. Gusto niya na doon na lang siya sa labas maghintay kay Kaigme para masiguro ang kanyang kaligtasan. Dahil hindi raw siya lubos na nagtitiwala sa hindi niya kilala. Naintindihan naman yun ng binata kaya kinatok niya ang kubo para tawagin ang albularyo. Mula sa loob ng kubo ay lumabas ang isang matandang lalaking bayukos at may mahabang balbas. Ipinulong na sa kanya ni John kung sino ang dalaga at anong pakay sa kanya. Tumango-tango ang matanda. Sa sirang papag sa ilalim ng puno ng mangga, doon sila naupo upang mag-usap. Tinanong ni Kaigme kung anong dahilan ng pagpasok ng kapatid ni Grace sa Bumala Village. Ayon kay Grace, nagkaayaan ng magkakaibigan na pasukin ang village bilang bahagi ng horror vlog nila. 4 sila, yung isa raw ay kinutuban ng masama kaya ayaw nang tumuloy. Pero yung 2, kabilang ang kanyang kapatid ay tumuloy pa rin. Dala ng curiosity at para na rin sa vlog nila. Ani Kaigme, dapat ay nakinig sila sa kasamang kinutuban ng masama at umatras. Kwento pa ng albularyo, dati ay tahimik ang buhay ng mga residente ng Bumala Village nang isang estrangherong dalaga ang dumating doon, nagbebenta ng kakanin. Isang lalaking miyembro ng kilalang pamilya ang pumakyaw daw sa paninda ng dalaga. Ngunit pinuwersa ang dalaga na pumasok sa loob ng bahay. Doon ay ginawan ito ng kahalayan. Kinulong ng mahigit 1 buwan
at ginawang parausan ng magkakamag-anak. Bukod doon ay tinorture din ang dalaga sa iba't ibang malupit na paraan, gaya ng pagpiti ng patiwarik, paglublob ng mukha sa bathtub, hindi pagpapakain, at pagkulong sa kulungan ng aso. Ang gawaing iyon ng maimpluwensyang pamilya ay dulot ng paggamit nila ng ipinagbabawal, at hindi lang ang dalagang iyon ang nauna nilang biktima, ngunit siya na ang huli. Nagkamali sila ng pambibiktima sa kanya, dahil ang dalaga pala ay nabibilang sa angkan ng mga mangkukulam. Hinanap siya ng buong angkan. Ang mga taga-village ay naging tikom ang bibig dahil takot sila sa pamilya. Pinoprotektahan at pinagtakpan nila ang masamang gawain ng mayaman at maimpluwensyang pamilya kapalit ng pagpapala sa kanila sa pamamagitan ng salapi. Sa kabila niyon ay natuklasan pa rin ng mga mangkukulam ang sinapit na kanilang kaanak na dalaga. Sa pamamagitan ng itim na mahika ay nabawi nila ang bangkay mula sa malalim na hukay na pinaglibingan dito sa loob mismo ng village. Ang ina ng dalaga na siyang pinuno ng mga mangkukulam ang siyang nagsumpa sa buong village na ito ay magiging abandonado. Ang lahat ng residente rito ay parang kandilang mauupos, gayon din ang lahat ng papasok sa lugar, dahil hindi na kailanman mabubuhay ang lugar na yon na kinamatayan ng kanyang anak. Tinanong ni Grace kung paano nakaligtas ang albularyo. Aniya, nang malaman niya ang pagsumpa ng mangkukulam, ay sinubukan niyang iligtas ang kanyang mga kaanak na doon din nakatira. Ngunit ang dinatan niya ay ang mga katawan nila na tila kandilangan nauupos. Kakilakilabot daw ang tagpong iyon sa bawat tahanan sa loob ng village. Mabuti na lang at may protection siyang anting-anting, isang tagabulag. Ngunit limitado lang ang oras niya. Tatagal lamang ng isang oras, nakakaramdam na rin siya ng init na para siyang nauupos, kaya dali-dali na siyang lumabas. Malamang daw ay naupos na rin na parang kandila ang kapatid ni Grace at mga kaibigan nito. Tumayo si Grace, hindi raw siya naniniwala. Malakas ang kutob niya na buhay ang kapatid niya, kaya itutuloy niya ang planong pagpasok sa village. Silang dalawa na lang daw magkapatid ang tanging magkasama sa buhay, kaya handa niyang itaya ang buhay niya. Nagkatinginan na lang sina Jan at Kaigme. Pagpasok ni Grace sa village, sinalubong agad siya ng mainit at mabuhanging hangin. Napuwing na siya pero hindi niya ininda, nagpatuloy siya. Ramdam niya ang init, ngunit nilakasan niya ang loob. Sumigaw siya at sinabi sa mangkukulam na nagsumpa ng village, hindi nito dapat idinamay ang mga inosenteng residente. Marahil natakot lang sila noon sa maimpluwensyang pamilya. Ang buong pamilya na lang sana noon ang sinumpa at hindi ang lahat ng nakatira roon, pati ang mga dumayo lang. Sana raw ay mahanap ng mga mangkukulam ang kapatawaran sa puso nila. Lumakas ang kakatuwang hangin, ngunit nagpatuloy pa rin si Grace. Isinisigaw niya ang pangalan ni Maki. Ilang bahay ang pinasok niya. Nagimbal siya sa nakita. Mga taong animo kandilang nauupos ang itsura nila. Mga natunaw sa sahig, meron din sa mga silid at meron pang maghayakap sa sala. Hilakbot na hilakbot si Grace sa mga nakita. Tumakbo siya sa labas habang umiiyak. Sa pagtakbo niya ay nadapa siya. Pagkadapa niya, may hindi nakikitang kamay ang kumaladkad sa kanya patungo sa kung saan. Wala siyang magawa kundi ang sumigaw. Halos malatid ang litid ng lalamunan niya hanggang sa magkasugat-sugat ang katawan niya dahil sa pagkaladkad sa kanya. Hanggang sa humantong sila sa isang mansyon na ang liwanag ay nagmumula sa mga nakatulos na kandilang itim palibot sa kanya. Isang matandang babae ang nandoon. Anito, bibigyan niya ng pagkakataon si Grace na mailigtas ang kapatid sa sumpa. Kung mahihipan niya ang tamang kandila sa loob lamang ng 2 minuto. Ang bawat kandila raw na may sindi ay nagre-representa ng isang buhay ng mga tao sa village na yon. Naguluhan si Grace. Ibig sabihin, buhay pa ang mga taong yun na mistulang kandilang nauupos? Humalakhak ng malakas ang matandang mangkukulam at saka sinabing, tama ang dalaga. Walang mapagpipilian si Grace kundi sundin ang kondisyon ng mangkukulam alang-alang sa kapatid na si Maki. Nagdasal muna siya bago umihip ng isang kandila. Pagkaihip niya ay nabigla siya nang umalingaw-ngaw ang nakakatakot na sigaw.
isang indikasyon na mali ang kandilang hinipan niya. Sa ikalawang pagkakataon ay tinitigan niya munang mabuti ang mga kandila bago niya hinipan. Ngunit muli lang siyang nabigo, isa na namang buhay ang nasakripisyo. Butil-butil ang pawis niya kasabay ng pangingilid ng mga luha. Nauubos na ang oras niya at ayaw na niyang may muli pang masakripisyo. Dinukot niya ang backknife. Tinakang itarak yon sa puso ng makukulam. Ngunit nakailag ito. Nagpambuno sila. Parehong natumba. Nagpagulong-gulong sa gitna ng mga nakasinding kandila. Hanggang sa matigilan ang matandang mangkukulam. Nasapo ang sariling dibdib. Umagos ang dugo. Unti-unti namang lumitaw si Kaigme na siyang nagtarak ng punyal sa dibdib ng mangkukulam. Nagawa niya yon habang nasa ilalim ng bisa ng anting-anting na tagabulag. Ayon kay Kaigme, ang mga kandila ay may orasyon, ngunit kabaliktaran ng kandilang nagre-representa sa mga kaluluwa ng taga-village, ang kandilang nagre-representa ng kaluluwa ng tagalabas. Ibig sabihin, kapag hinipan mo ang kandila ng taga-village, ang kanilang kaluluwa ay lalaya. Kapag ang hinipan mo naman ang kandila ng tagalabas, ang kaluluwa nila ay babalik sa kanilang katawan. Kung ganun, nilinlang lang pala siya ng mangkukulam na buhay ang kapalit ng bawat mali niyang pag-ihip. Ani dyan, bakit hindi na lang nalahipan ang lahat ng kandilang nandoon para matapos na ang paghihirap ng mga kaluluwa ng mga taga-village? Ganun nga ang ginawa nila, pinagtulungan nilang hipan ang mga kandila hanggang sa pumailan lang ang nakapanghihilakbot ng mga hiyaw na mga kaluluwang nabigyang laya. Maya-maya ay narinig na ni Grace ang boses ng kapatid na tinatawag siya. Nagmamadali siyang lumabas, niyakap agad niya ito ng buong higpit. Nagpasalamat sila kay Kaigme at Jan habang palabas sila ng village kasama ang iba pang tagalabas na nakabalik sa buhay. Sa kabila ng pagkamatay ng matandang mangkukulam, ang Bumala Village ay nanatiling abandonado at kinatatakutan.